Mayroong isang paradox sa mga kalangitan ng Europa na humahamon sa lahat ng lohika. Ang aerolinya na pinakaginasusuklaman ng mapasahero ay siya ring pinakaginagamit. Milyon-milyong tao ang sumusumpa dito sa mga social network, sa mga paliparan, sa mga forum ng paglalakbay, at gayunpaman, bawat taon ay muli silang bumibili na kanilang mga tiket. Para itong isang nakakalasong relasyon na hindi mo alam kung paano lalayuan. Ang pangalan nito ay Ryanair, ang kumpanyang Irish na nagpabago sa low-cost market sa Europa, ngunit na perpekto rin ang sining ng paparamdam sa iyo na miserable simula nang pumasok ka sa kanilang website hanggang sa bumaba ka ng eroplano. Ngayon ay himayin na natin ang 12 dahilan kung bakit ang Ryanair ay, nang walang duda, ang pinakasamang aerolinya sa mundo. Inilalahad namin ang mga ito sa pataas na pagkakasunod-sunod, mula sa pinakamababaw hanggang sa pinakaeskandaloso. Dahil kung kamumuhian mo ito, gawin mo man lang ng may kaalaman sa sanhi. Magsimula tayo. Dahilan 12. Ang mapanlin lang na patalastas ng mga tiket na nagkakahalaga ng €1. Ang lahat ay nagsisimula sa Pine. Nakakakita ka ng patalastas sa iyong mga social network. Mga lipad patungong Roma sa halagang €1. Mas mababa pa sa isang kape. Inisip mo na ito ay napakaganda para maging toto at tama ka. Dahil ang €1 na iyon ay simula lamang ng pagakyat ng mga singgilin na nagpapalit sa tila isang bargain tungo sa isang malaking gastos. Piliin mo ang petsa, ang destinasyon, at pagdating mo sa cart, magsisimula na ang mahika. Ang mga bayad sa paliparan, ang singgil sa pamamahala, ang pagbabayad gamit ang card na sa ibang web ay libre pero dito ay may bayad. Ang bagahe sa kamay na hanggang kamakailan ay kasama na at nayon ay kailangan mo ng bayaran. Ang upuan na kung hindi ka pipili ay bibigyan ka nila ng random, malamang sa gitnang dalawang hindi ka kilala. Pagkatapos mo, ang 30 o 40 euro na iyon na tunay na halaga ng tiket ay wala nang kinalaman sa €1 ng patalastas. Ang estratehiya ng Pine sa patalastas ay hindi bago. Ngunit ang Ryanair ay tinasito sa antas na sining. Ang mga court sa Europa ay pinatawan na sila na multa sa ilang pagkakatahon dahil sa mapanlin lang na patalastas at patuloy pa rin nila itong ginagawa dahil ang mensahe ay tumatagos. Natatanda ng mga tao ang lipad na €1, hindi ang malilit na letra, at iyan ang unang dahilan kung bakit ang Ryanair ang pinakasamang aerolinya sa mundo. Nililin lang kanila bago mo pa mamabili ang tiket. Dahilan 11. Ang labirinton pahina sa web. Kapag kumagat ka na sa Pine at pumasok sa kanilang website, magsisimula na ang ikalawang yugto ng palabas. Ang web ng Ryanair ay dinisenyo bilang isang labirinto kung saan ang bawat click ay isang bitag. Gusto mong maghanap ng lipad? Pero inaalok ka na agad ng insurance sa paglalakbay na may nakapreselect na kahon. Kung hindi mo ito i-uncheck, at dapat kang maging maingat dahil ito ay nasa maliit na letra at sa kulay na halos hindi makita, sisinggiling kanila nang hindi mo namamalayan. Pagkatapos ay darating ang mga opsyon sa upuan. Ipinapakita ng screen ang plano ng eroplano na ang karamihan sa mga upuan ay marka bilang rekomendado. Kung hindi ka pipili ng unuman, bibigyan kanila ng isa ng random, malamang sa hanay sa gitna, sa pagitan ng 2 tao na nakapili na ng sa kanila. Ngunit kung gusto mong magkaroon ng kaanting ginhawa, kailangan mong magbayad. At sa tuwing magpapatuloy ka sa proseso, lilitaw ang isang bagong alok, priority sa pagsakay, dagdag na bagahe, pakisaloob, nakaimprentang boarding pass. Ang disenyo ay sadyang nakakalito. Ang mga pindutan para magpatuloy ay malalaki at making. Ang mga pindutan para lampasan ang mga alok ay malilit at kulay abo. Mabagal mag-load ang pahina, para hindi mo mapansin ang mga ekstra na dagdag. At kapag sa wakas ay nakarating ka na sa pagbabayad, ang halagang nakikita mo sa screen ay wala nang kinalaman sa ipinakita nila sa simula. Maraming pasahero ang nagreklamo na ang web ng Ryanair ay parang isang kasino. Papasok kadala ang €10 na tiket at lalabas na nakagastos ng 80 nang hindi mo masyadong alam kung paano. Dahilan 11. Ang bagahe sa kamay, isang larangan ng digmaan. Kung magawa mong makalabas sa labirinto ng webdala ang iyong nabiling tiket, naghihintay sa iyo ang susunod na labanan, ang bagahe sa kamay.
Ang Ryanair ay may walang hanggang digmaan sa mga maleta ng kanilang mga pasahero at gaya sa anumang digmaan, ang mga patakaran ay palaging nagbabago para malito ang kaaway. Sa mga nakaraang taon, binawasan ng Ryanair ang mga pinapayagang sukat para sa bagahe sa kamay ng mas maraming beses kaysa sa anumang ibang aerolinya. Ang dati ay pumapausok ng walang problema. Ngayon ay kailangang sukating gamit ang tape measure. Ang dati ay libre. Ngayon ay nakakahalaga ng pera. Sa ilang mga paliparan, mayroon silang mga metal na hulmahan kung saan dapat mong ipasok ang iyong maleta. Kung hindi pumasok, magbabayad ka. Kung ang gulong ay lumabas ng 1 sentimetro, magbabayad ka. Kung ang hawakan ay medyo mas makapal, magbabayad ka. At kung hindi mo gusto, haharapin mo ang tanyag na ugaling ng mga empleyado sa lupa na tila sinanay para iparamdam sa iyo na ikaw ay isang kriminal. Ang pinakamalala ay ang mga patakaran ay hindi pare-pareho. Ang puwede sa Dublin ay hindi puwede sa Madrid. Ang hinayaan nilang makalusot sa papunta, sa pabalik ay sisinggiling ka. At dahil walang paraan para malaman ito ng may katiyakan, ang tanging ligtas na opsyon ay magbayad ng maaga. Kaya sa huli, ang karamihan ay nagbabayad para sa bagahe na sa anumang ibang low-cost na aerolinya ay kasama na. At alam ito ng Ryanair, kaya nila ito ginagawa. Dahilan 11, ang check-in na dapat mong bayaran kung makalimutan mo. Dumating ka sa paliparan. Nakagawa ka na ng online check-in. Dahil sa Ryanair, ito ay mandatory. Kung hindi mo ito nagawa sa pagitan ng 48 oras sa 2 oras bago ang lipad, may problema ka. Isang problema na tinatawag na multa at hindi ito basta-bastang multa. Maari itong lumampas sa €50 bawat tao. Dahil lamang sa hindi pag-click sa isang pindutan mula sa iyong bahay. Ngunit mayroon pang iba. Kahit na nakapag-online checking ka na, kailangan mong makaroon ng nakaimprentang boarding pass sa papel. Hindi ito tinatanggap sa mobile sa maraming paliparan. Kaya kailangan mong makahanap ng printer o magbayad sa paliparan para iprenta nila ito para sa iyo. At ang singgil sa pagprenta nito ay maaring 15, 20 o 30 euro para sa isang papel. Ang pulisya ay sadyang mahigpit. Alam ng Ryanair na ang mga tao ay nakakalimot, na ang mga tao ay nalilito, na ang mga tao ay naglalakbay gamit ang mobile nang hindi iniisip na sa destinasyong paliparan ay hindi tatanggapin ang screen at ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon para maningil. Iyan ang pilosopiya, gawing ang bawat pagkakamali ng pasahero bilang dagdag na kita. Dahilan 18. Ang mga upuan na mukhang sa bus ng paaralan. Nasa loob ka na ng eroplano, nalampasan mo na ang lahat ng mamamagbitag. Naupo ka sa iyong upuan at doon mo mapagtatanto. Ang espasyo sa pagitan ng iyong tuhod at naupuan sa harap ay sapat lamang para sa isang taong may katamtamang taas upang hindi maging hindi komportable. Ngunit kung ikaw ay may taas na 1.80 metro, kung may suot kang makapal na jacket, kung mahaba ang iyong mga binti, nasa problema ka. Ang mga upuan ng Ryanair ay may puwang na halos 73 sentimetro lamang sa karamihan ng kanilang mga eroplano. Ito ay isa sa pinakamalit sa industriya at tila hindi pa sapat iyon, marami sa kanilang Boeing 737 ay may mga upuan na hindi sumasandal. Ang mga ito ay permanente. Isipin mo ang isang bus ng paralan pero sa hangin. Sa loob ng 2, 3, 4 na oras, depende sa ruta, nang hindi nakakagalaw, nang hindi nakakasandal patalikod. Kasama ang taong nasa likod na nagrereklamo kung maglakas loob kang isandal ang iyong ulo. Ang pakakayos ng mga upuan ay dinisenyo na maiisang layunin. Makasya ang pinakamaraming bilang ng mga pasahero na posible. Ang Ryanair ay umabot na sa pagkakaroon ng 1,800 upuan sa isang Boeing 737. Ang teoretikal na maximum. Walang puwang para sa ginhawa dahil ang ginhawa ay hindi nagbebenta ng mga tiket. O iyan ang paniniwala nila. Dahilan 17. Ang serbisyo sa loob na naniinggil pati sa hangin. Lumipad na ang eroplano. Ang eroplano ay nasa hangin na. At pagkatapos, na tila isang patalastas sa telebisyon, ang mga tripulante ay tatayo sa kanilang mga upuan at magsisimula na ang palabas. Itutulak nila ang mga cart, pero hindi para pagsilbihan kan libreng anuman. Para bentahan ka sa Ryanair. Walang libre sa loob.
Kahit ang tubig, o isang bason juice, o isang kape. Kahit isang supot ng money, kailangan mong bayaran ang lahat. At ang mga presyo ay hindi eksaktong pambayan. Ang isang maliit na bote ng tubig ay maaring magkakahalaga ng 3 euro. Ang isang sandwich 6, ang isang kape 2.50. Sa isang lipad na 2 oras, kung ikaw ay nauhaw, kailangan mong magbayad. Ang mga tripulante ay nagiging mga naglalako. Dumadaan sila dala ang mga cart ng paulit-ulit, nag-alok ng mga pabango, kolon, mga produkto sa paglalakbay loterya. Ang lipad ay mas mukhang isang palengke kaysa sa isang paraan ng transportasyon. At habang nangyayari ito, ang mga pasahero na gusto lang makarating sa kanilang destinasyon ay nagtatanong kung bakit sila nagbayad ng kanilang binayaran para mapunta sa isang lumilipad na showcase. Ang pinakamalala ay ang pulisyang ito ay hindi aksidente. Kinalkulan ng Ryanair na ang isang mahalagang bahagi ng kanilang kita ay nagmumula sa mga benta sa loob. Kaya naman hinihikayat nila ang mga tripulante na magbenta pa ng higi. At ang mga pasahero na nakabayad ng tiket, ng bagahe, ng upuan at ng boarding pass, ay kailangan ding magbayad para uminom ng tubig. Hanggang dito muna, ang mga dahilang ito ay nagpapaliwanag na kung bakit ang Ryanair ang pinakakinasusuklaang aerolinya sa kontinente. Ang mapanlinlang na patalastas, ang malalabirintong web, ang digmaan sa bagahe, ang bitag sa check-in, ang hindi komportableng mga upuan, ang serbisyo na nanigil pati sa hangin. Ngunit ang mga dahilang susunod ay ang mga tunay na nagpapalit dito bilang pinakasama sa mundo. Sila ang mga lumalampas sa kawalan ginhawa at tumatama sa masamang hangarin. Ang kawalan ng respeto sa pasahero at sa ilang mga kaso, ang ganap na kawalang hiyaan. Maghanda. Dahil ang una ay mag-iiwan sa iyo na walang masabi. At kapag nalaman mo ito, maintindihan mo kung bakit milyon-milyong manlalakbay ang sumusumpa na hindi na muling lilipad kasama nila, kahit na sa huli ay gagawin pa rin nila. Dahilan 6. Ang pagiging on-time na hindi kailanman on-time. Ibinibenta ng Ryanair ang kanilang mga lipad na tila mga relong Swiss. Sa kanilang patalastas, ipinangmamalaki nila ang pagiging isa sa mga pinaka-on-time na aerolinya sa Europa. Ngunit ang katotohanan, gaya na halos lahat sa kumpanyang ito, ay napakaiba. Ang pagiging on-time ng Ryanair ay isang ilusyon, isang minakeop na datos na nagtatago ng isang realidad na mas malabo. Para magsimula, itinuturing ng Ryanair na ang isang lipad ay on-time kung darating ito ng may mas mababa sa 15 minuto na pagkaantala. 15 minuto. Sa anumang ibang industriya, ang pagkaantala 15 minuto ay ituturing na isang kabiguan. Sa Ryanair, ito ay isang tagumpay. At sa gayon, sa ganyang kaluwag na panukat, maaari nilang ipagmalaki ang mga istatistika na hindi mapapantayan ni iba. Ngunit alam ng mga pasahero ang katotohanan. Ang mga sistematikong pagkaantala sa Ryanair ay isang palagiang bagay. At hindi ito mga pagkaantala ng 5 o 10 minuto. Ang mga ito ay pagkaantala ng 1, 2, 3 oras, mga pasahero na dumarating sa paliparan, naghihintay sa boarding gate, nakikita kung paano lumilipas ang nakatakdang oras ng pag-aalis, at walang sinasabi sa kanila, ang board ay patuloy na nagmamarka ng on-time hanggang sa ang pagkaantala ay masyado ng halata para maitago pa nila. At kapag sa wakas ay umalis ng eroplano, kapag lumapa ka na may mga oras na pagkaantala, haharapin mo ang ikalawang bahagi ng panloloko, ang kawalan ng kabayanan. Sa European Union, ang regulasyon 261 ay nagtatakda na ang mga pasahero ay may karapatan sa mga pang-ekonomiyang kabayanan para sa mga pagkaantala na higit sa 3 oras. Ito ang batas. Alam ito ng Ryanair at ginagawa nila ang lahat ng makakaya para hindi ito ipatupad. Ang mga dahilan ay laging pare-pareho. Dahilang meteorolohiko, mga problema sa kontrol sa hangin, mga pambihirang pangyayari, at gamit ang mga mahiwagang label na iyon, iniiwasan nila ang kanilang responsibilidad. Ang mga pasahero na nagrereklamo ay nahaharap sa isang burokratikong labirinto na dinisenyo upang sila ay sumuko na lamang. Mga formulyaryo na hindi humahantong sa kahit saan, mga otomatikong sagot na tumatanggi sa kabayanan, at kung ipipilit mo, aluking kanila ng isang voucher para sa halagang kabayanan upang gastusin sa mga susunod na lipad ng Ryanair. Isang kabayanan na magagamit mo lamang sa kanila
Para itong binalik ng magnanakaw ang iyong pitaka pero para lamang gastusin ang pera sa sarili niyang tindahan. Dahilan 5. Ang serbisyo sa customer na hindi umiral. Isipin muna ang lahat ay nagkamali. Ang iyong lipad ay naantala, nawalan ka ng koneksyon, o mas malala pa, kinansela ang iyong lipad at ikaw ay stranded sa isang paliparan na daan-daang kilometro ang layo mula sa iyong destinasyon. Kailangan mong makipag-uusap sa isang tao. Kailangan mo silang tulungan ka, impormahan ka, bigyan ka ng solusyon. Sa Ryanair, imposible iyon. Ang sikat na teleponong serbisyo sa customer na Ryanair ay isang masamang biro. Tatawa ka at makikinig sa isang walang katapusang recording na nagsasabi sa iyong kumonsulta sa web. Kung magawa mong makipag-usap sa isang operator, ang tawag ay nakakahalaga ng malaking halaga bawat minuto, at ang operator kapag lumitaw na ay walang magagawa. Ang trabaho niya ay sabihin sa iyo na ikinalulungkot niya na pumunta ka sa web, na punan mo ang isang formularyo. Para itong pagbabayad para lamang sabihin sa iyo na hindi kanila matutulungan. Ang web, siyempre, ay isa pang labirinto. Ang mga chatbot na nagpapanggap na matalino ay nagbibigay sa iyo ng mga otomatikong sagot na hindi kailanman lumulutas sa problema. Humihingi sila ng datos, humihingi ng mga reservation number, humihingi na maghintay ka, at sa huli ay ididirekta ka sa isang formularyo na kailangan mong punan sa pag-asang mayroong tao balang araw na sasagot sa iyo. At kapag sumagot sila, kung sasagot man ito ay gamit ang isang generic na template na walang nilulutas na anuman. Ang mga kaso ng mapasahero na gumugol ng mga linggo, buwan kahit mga taon sa pagsisikap na mabawi ang kanilang pera mula sa isang kinanselang lipad ay hindi mabilang. Ang estratehiya ng Ryanair ay simple. Gawing in pagrereklamo na napakamahal, napakanakabagot, napakanakagadismaya, na ang karamihan sa mga tao ay susuko na lamang, at ang karamihan ay sumusuko. Dahil ang pakikipaglaban sa Ryanair ay parang pakikipaglaban sa isang pader, walang tao, walang kausap, walang responsibilidad. Ang serbisyo sa customer ng Ryanair ay hindi umiaral. Ito ay isang walang lamang konsepto, isang pangako na hindi kailanman natutupad. Dahilan 4. Michael O'Leary, ang ehekutibo na ininsulto ang kanyang mga kliyente. Kung sakaling naitanong mo kung saan nanggagaling ang kulturang ito ng paghamak sa pasahero, ang sagot ay may pangalan at apelido, Michael O'Leary. Ang Chief Executive Officer na Ryanair mula noong 1900. Nadaan 1974 ay ang arkitekto ng modelong ito ng negosyo. At siya ring pinaka-agresibong tagapagsalita nito. Si O'Leary ay hindi isang ehekutibo na nagtatago ng kanyang mga opinyon sa likod ng mga press release. Ininsulto ni O'Leary ang kanyang mga kliyente sa publiko, nang maingiti habang alam na kinukunan siya ng mga kamera. Sa maraming panayam, tinawag ni O'Leary ng mga tangga ang mga pasahero na nagrereklamo tungkol sa mga dagdag na singgil. Sinabi niya na kung hindi mo gusto ang kanilang pulisya sa bagahe, maglakad ka na lang. Iminungkahi niya na ang mga manlalakbay ay dapat magpasalamat na pinapayagan silang lumipat sa napakalit na halaga. Ang kanyang pilosopya ay nakabuot sa isang parirala na inulot-ulot niya hanggang sa nakakasawa na, kung hindi mo gusto, huwag kang lumipad kasama namin. Ngunit ang problema ay hindi lamang ang kanyang sinasabi, kundi ang kinakatawan ng ugaling iyon. Si O'Leary ay lumikha ng isang kultura ng kumpanya kung saan ang pasahero ay hindi isang kliyente, kundi isang abala, isang tao na kailangang pigayin hanggang sa huling patak, ngunit hindi kailangang tratuhin ng may respeto. At ang kulturang iyon ay kumakalat sa buong kumpanya. Ang mga empleyado sa lupa na sinusukat ang iyong maleta gamit ang isang metal na hulmahan, ang mga tripulante na iniabot sa iyo ang card reader para bayaran mo ang isang sandwich, ang mga operator sa telepono na sinanay para walang lutasin. Lahat sila ay sumusunod sa mga direktiba na lalaking nagpapatakbo sa kanila. Ginawa ni O'Leary ang paghamak sa kliyente bilang isang estratehiya sa negosyo. At habang ang mga kita ay patuloy na lumalaki, habang ang mga pasahero ay patuloy na pinupuno ang kanyang mga eroplano, patuloy siyang magpupumilit. Dahil sa Ryanair, ang kliyente ay walang katwiran. Ang kliyente ang siyang nagbabayad at kung magreklamo siya, manahimik siya. Dahilan 3, ang digmaan laban sa mga piloto at mga tripulante. Kung ang pasahero ay isang abala, ang manggagawa ay hindi rin nalalayo.
Ang Ryanair ay may isang relasyon ng permanenteng digmaan sa kanilang mga piloto at mga tripulante sa cabin. Ang mga kondisyon sa pagtatrabaho na ibinunyag ng mga unyon ay isa sa mga pinakaprekaryo sa sektor. Mga kontratang pansamantala na nire-renew buwan-buwan, mga base ng trabaho sa mga bansang iba sa tinitirhan. Mga sahod na hindi sapat para mabuhay sa mga lungsod kung saan sila nag-ooperate. At isang palagiang presyon para maabot ang mga layunin na madalas na nagpapahina sa seguridad. Ang mga welgang mga piloto at mga tripulante ay naging isang palagiang bagay sa Ryanair. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng mga tigil trabaho sa Espanya, sa Portugal, sa Italia, sa Belgium, sa Ireland, sa Sweden. Daan-daang mga lipad ang kinansela, libu-libong pasahero ang naapektuhan. At ang Ryanair ay laging isisisi ang kasalanan sa mga manggagawa. Sila ay mga mapalad na humihinging higit sa nararapat sa kanila. Inuulit ni O'Leary bawat beses na tinatanong siya. Ngunit ang katotohanan ay marami sa mga piloto ng Ryanair ay kailangang makibahagi sa apartment kasama ang ibang mga kasamahan upang mabayaning aupa. Na hinihingi kumpanya na sila ay laging handa sa loob ng 24 na oras sa isang ara, 7 ara sa isang linggo, na may mga kontratang hindi tumutukoy ng mga permanenteng ara ng pahinga, na ang pagkapagod sa trabaho ay isang paulit-ulit na problema na ibinunyag ng mga autoridad ng abyasyon sa ilang bansa. At ang digmaang ito laban sa mga manggagawa ay may direktang epekto sa mga pasahero. Kapag ang mga piloto ay pagod na pagod, ang seguridad ay naapektuhan. Kapag ang mga tripulante ay walang motibasyon, ang serbisyo ay mas masama. Kapag may mga welga, ang mga lipad ay kinakansela ng walang paunang abiso. At ang pasahero, na wala namang kinalaman sa alitan sa paggawa, ang siyang nauwing nagbabayad ng mga kahihinatnan sa pamamagitan ng mga pagkaantala, mga kanselasyon, at ang pakiramdam na walang sinumang nagmamalasakit sa kanya. Dahilan dalawa, ang mga sekundaryong paliparan sa 50 kilometro mula sa iyong destinasyon. Bumili ka ng tiket sa Ryanair at nakikita mo sa screen, Madrid-Paris, 50 euro. Para sa iyo ay isang bargain. Dumating ka sa paliparan ng Madrid-Barajas, lahat ay ayos. Ngunit kapag lumapag ka na at tumingin sa bintana, hindi mo nakikita ang Paris. Nakakakita ka ng isang sign na nagsasabing Beauvais. Ikaw ay nasa 60 kilometro ang layo mula sa lungsod na inakala mong iyong destinasyon. Ito ay isa pa sa mga malalaking bitag ng Ryanair. Ang aerolinya na Irish ay naperpekto ang sining na pagbebenta sa iyo ng isang destinasyon na hindi mo inakala. Ang Paris ay hindi Paris, ito ay Beauvais. Ang Barcelona ay hindi Barcelona, ito ay Reus o Girona sa higit sa 100 kilometro. Ang Frankfurt ay hindi Frankfurt, ito ay Han sa 120 kilometro. Ang Stockholm ay hindi Stockholm, ito ay Skavsta sa 100 kilometro. Ang Milan ay hindi Milan, ito ay Bergamo sa 50 kilometro. Ang estratehiya ay simple, ang mga sekundaryong paliparan ay mas mura. Ang mga bayad sa paglapag ay mababa, ang mga schedule ay fleksible. At ang Ryanair ay maaring mag-alok ng mas kompetitibong presyo. Ang problema ay hindi ito alam ng pasahero hanggang sa huli na ang lahat. Dahil sa pahina sa web, sa mga patalastas, sa advertising, tanging pangalan lang lungsod ang nakalagay, hindi ang distansya, hindi ang karagdagang oras ng paglalakbay, hindi ang gastos ng transportasyon mula sa paliparang iyon na nasa gitnang kawalan hanggang sa gitnang lungsod na gusto mong bisitahin, at ang gastos na iyon ay tunay. Ang isang bus mula Beauvais papuntang Paris ay maaring makakahalaga ng 20 euro bawat tao. Ang isang tren mula Girona papuntang Barcelona, isa pang 20. Ang isang taxi mula Han papuntang Frankfurt, higit sa 100. Bigla na lang, ang 50 euro na tiket na iyon ay nagiging 100, 150. At ang nawalang oras, ang mga karagdagang oras ng paglalakbay, ang stress ng pagdaiting sa isang paliparan na walang koneksyon, lahat na iyon ay may gastos din na hindi sinasabi sa iyon Ryanair. Ang infrastruktura ng mga sekundaryong paliparan na ito ay dinisenyo upang maging extension ng low-cost model, na nangahulugang ang mga opsyon sa transportasyon ay monopolisado ng mga serbisyo ng bus na nakaugnay sa mismong aerolinya o sa mga eksklusibong partner. Sa paglapag sa mga lugar tulad ng Memmingen na ibinebenta bilang Munich,
Ang pasahero ay nakikitang nakulong sa isang terminal na may kaanting serbisyo kung saan ang tanging paraan para makarating sa kabisera ng Bavaria ay isang biyahe na 1 oras at 20 minuto sa kalsada. Ang desentralisasyong ito ay hindi isang pagkakamali sa logistika, kundi isang pinansyal na kalkulasyon. Ang Ryanair ay tumatanggap ng mga subsidyo mula sa mga lokal na pamahalaan ng mga rehiyong rural na ito upang makakit ng turismo, habang ang gumagamit ang umaako sa nakatagong gastos ng pagkapagod at ang pakawala na halos kalahating araw ng bakasyon sa mga paglipat. Sa 2026 na ito, ang matalinong manlalakbay ay nagsimula nang idagdag ang presyo ng tiket ng high-speed train o ng shuttle bus bago kumpirmahin ang pagbili, at natutuklasan na ang paglipat kasama ang isang tradisyonal na aerolinya patungo sa pangunahing paliparan ay madalas, sa kakatuwang paraan na siyang pinakamura at pinakamakatwirang opsyon upang protektahan ang kanyang oras at ang kanyang budget. Dahilan isa, ang unilateral na kanselasyon ng mga lipad ng walang kabayayan. Nakarating na natiyo sa pinakamalala sa lahat. Ang dahilan kung bakit ang Ryanair ay hindi lamang kinasusuklaman kundi kinatatakutan, ang dahilan na nagpapalid dito nang walang pagtatalo bilang pinakasamang aerolinya sa mundo, ang Ryanair ay nakakansela ng mga lipad ng unilateral nang walang paunang abiso at iniiwan ang mga pasahero na nakatadhana sa kanilang sariling kapalaran. At ginagawa nila ito higit sa lahat kapag ang isang lipad ay hindi sapat na nabenta. Dahil para sa Ryanair, ang pagpuno sa isang eroplano ay mas mahalaga kaysa sa pagtupad sa kanilang mga kliyente. Ang kwento ay paulit-ulit ng paulit-ulit. Mga pasahero na nakakatanggap ng email ilang araw bago ang kanilang paglalakbay, ang inyong lipad ay kinansela. Walang paliwanag, walang alternatibo, walang automatikong refund. Minsan ang email ay dumarating kapag nasa paliparan na sila. Minsan kapag nakapagbayad na sila ng mga hotel, renta ng sasakyan, mga aktibidad. Minsan kapag nagsimula na ang kanilang bakasyon at kailangan na nilang bumalik sa bahay. Ang mga dokumentadong kaso ay hindi mabilang. Noong 2017, ang Ryanair ay nagkansela ng 20,000 lipad sa loob ng 6 na linggo na nakaapekto sa 700,000 pasahero. Ang dahilan ay isang pagkakamali sa pagpaplano ng mga bakasyon ng mga piloto. Libo-libong tao ang na-stranded sa mga paliparan sa buong Europa, walang impormasyon, walang matutuluyan, walang mga opsyon. Nag-alok ang Ryanair ng mga refund pero ang mga refund ay inabot ng mga buwan bago dumating, at maraming pasahero ang hindi na muling nakabawi ng pera na nagastos nila sa mga hotel at iba pang serbisyo na hindi na nila magamit. Ngunit ang pinakamalala ay hindi ang mga malawakang kanselasyon. Ang pinakamalala ay ang sistematikong pulisya ang pagkansela ng mga lipad na may mababang demand. Kung ang Ryanair ay nakabenta ng kaunting tiket para sa isang lipad, kakanselahin nila ito. At sa mga pasahero na nakabili na nito, alukin silang lumipad sa ibang oras, ibang araw, ibang paliparan. Kung hindi pwede sa kanila, magreklamo sila. At ang pagrereklamo, gaya ng alam na natin, ay halos imposible. Ang gawaing ito ay ilegal sa European Union. Ang regulasyon 241 ay nagtatakda na ang mga aerolinya ay obligadong ituloy ang pagbibiyahe sa mga pasahero o bigyan sila ng sapat na kabayana. Ngunit nilalampasan ito ng Ryanair ng paulit-ulit, nagtitiwala na ang mga pasahero ay hindi magrereklamo o kapag nagreklamo sila, ay susuko rin sa harap ng mga hadlang. At ang karamihan ay sumusuko. Dahil ang pakikipaglaban sa Ryanair ay mas mahal kaysa sa tiket na nawala sa iyo. 12 dahilan. 12 magkakaibang paraan kung paano ginawa ng Ryanair ang karanasan ng paglipad bilang isang bangungot. Mula sa mapanlinlang na patalastas hanggang sa mga kanselasyon ng walang kabayayan. Dumaan sa digmaan sa bagahe, mga sekundaryong paliparan, ang paghamak ng kanilang CEO at ang serbisyo sa customer na hindi umiral. At gayunpaman, sa kabila ng lahat, milyon-milyong tao ang patuloy na lumilipad kasama nila. Bakit? Dahil sa presyo. Dahil sa sandali ng pagbili, ang €1 na inanunsyo ng Ryanair ay tila mas kaakit-akit kaysa sa 50 ng kompetisyon. Dahil naniniwala tayo na sa pagkakataong ito ay magiging iba na tayo ay hindi mahuhulog sa mga bitag. Na sa pagkakataong ito ang lipad ay alis sa tamang oras. Pero lagi tayong nahuhulog. Laging may bitag na hindi natin nakita.
Laging may dagdag na single na hindi natin inaasahan. Laging may dahilan para magsisi tayo. At pagkatapos ay sumusumpa tayo na hindi na muling lilipad kasama nila. Hanggang sa susunod na pagkakataon na makakita tayo ng isang tiket sa halagang €1.